Matagal nang ibinulgar ni President Bongbong Marcos Jr. mga kaistorya ang mga tereble o kakilakilabot na ginawa ng Amerika sa kanilang pamilya. Hinusgahan umano sila ng kung ano-anong kasamaan, kaya nga pabor si PBBM noon mga kaistorya sa desisyon ng kanyang ama na bumalik dito sa Pilipinas upang sa ganoon ay sa mismong mata ng mga Pilipino nila sasagutin ang mga ibinintang sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nga sila pinayagan ng Cory government. Bukod pa dyan mga kaistorya, ay mayroon palang isang natatanging kasalanan na nagawa si dating First Lady Imelda Marcos. Walang taong perpekto, ngunit kung anong klaseng kasalanan ang nagawa na inamin mismo ni First Lady Imelda Marcos sa harap ng kamera, ay dito natin lilinawin. Ito yung sinabi ni BBM, mga kaistorya. Ito po. Well, what can you say about your father's steadfast decision to return to the Philippines given his present health condition and the persistent rejection of all your appeals by the Cory government? Do you still think it is a good decision? Oh yes, certainly. There are no good reasons for us to stay here. The very basic fundamental question is whether or not we belong here. We do not. Home is in the Philippines, not here. Secondly, we have been accused of all kinds of terrible crimes, and we have been accused of all kinds of terrible misbehavior. And the place to answer that is in front of the Filipino people, not in front of the American media, not in front of the American public, not in front of the American political system, but in the Philippines. And certainly it was a good decision. As a matter of fact, I don't even think there was a decision that had to be made. It was almost a given. Malinaw na narinig niyo mga kaistorya, tinatanong sa kay BBM na yung apila nga daw nila sa Cory government, kumbaga hindi sila pinapayagan talaga ng Cory government na makabalik dito sa Pilipinas. Kasi ang sabi ni BBM, yung iba't ibang mga kaso umano na isinampal laban sa kanila, dapat umanong masagot nila sa harap ng sambayan ng Pilipino dito mismo sa Pilipinas. Hindi sa harap ng mga Amerikanong media, hindi sa harap ng mga Amerikanong tao, mga kaistorya, kundi dito mismo sa harap ng sambayan ng Pilipino dito sa ating bansa. Ang problema nga lang, hindi nga sila pinayagan noon. Kaya naman, tingnan nyo ang nangyari. Natanim sa isipan ng mga Pilipino na masama ang mga Marcos. Napakatalinong taktik ang ginawa nila para sirain ang mga Marcos. Mga kaistorya? Lingid sa kaalaman ng lahat, may nagawa daw palang kasalanan ang dating First Lady Imelda Marcos. Kung ano yung nagawang kasalanan na yon, baka ito na yung hinihintay ng mga taong galit na galit sa mga Marcos. So ito po yun, panuorin po ninyo. Kung meron man ako kasalanan sa aking kapwa, sapagkat ibinigay ko lahat ang nasa aking isipan sa aking mga gawain, at binigay ko lahat ang nasa aking damdamin sa aking bayan at sa aking kapwa. Yun ang aking kasalanan, ibinigay kong lahat. Pero kung yun ang kasalanan, Diyos ang may alam. Ginawa ko yun sapagkat mahal ko ang aking kapwa at ang bayan kong, ang aking inang bayan, ang Republika ng Pilipinas. Ayan, yan ang natatanging kasalanan ni Ma'am Imelda Marcos. Akala ko ba ito yung inaantay ng mga taong galit na galit sa mga Marcos? Kasi baka nabingwit sila ngayon sa ating title. Kasi ang mga yan laging naghahanap ng butas, ng mali sa mga Marcos para may maipambati ko sila. Kasi ayaw nilang tigilan ang mga Marcos hanggang sa ngayon. Di ba? Alam naman natin yan. Mga kaistorya. Ngayon, ano ba yung kasalanan na yon? Yung ibinigay niya lahat, ang nilalaman ng kanyang isipan at ng kanyang damdamin para sa kanyang kapwa, mga Pilipino, at sa kanyang bayan, ang Republika ng Pilipinas. Kung yun man anya ay kasalanan, alam daw ng Panginoon na ginawa niya yon para sa bayang ito. Bakit niya nasabi yan, mga kaistorya? Alam na alam natin na hindi kayang tapatan kahit pa ni Cory Aquino ang mga accomplishments ng dating First Lady Imelda Marcos. Hindi niya kayang tapatan, mga kaistorya. Yung pakikipagdiplomasya lang,
ng dating First Lady Imelda Marcos. Alam nating lahat na si dating First Lady Imelda Marcos ho ang kumbaga nagiging mukha ng Pangulong Marcos Sr. sa pakikipagdiplomasya sa iba't ibang bansa. Ang totoo, naging kaibigan nga ng Pilipinas ang Saudi Arabia at ang Russia, ang China dahil sa dating First Lady Imelda Marcos. At marami pa, iba't ibang mga proyekto pa ang naipagawa ni dating First Lady Imelda Marcos na kailanman hindi matatapatan ni Cory Aquino. Mga kaistorya, alam natin yan. Ngayon, ito kasing video na ito mga kaistorya, ito ay na-record noong mga huling taon ng dekada 80, kasalukuyan silang naka-exile sa Hawaii. Alam natin kung ano ang ginawa sa kanila ng kanilang mga kalaban sa politika. Ano ang karagdagang sinabi ng dating First Lady Imelda Marcos? Ito po yun. Sana ang haba ng kamay ko na iabot upang tulungan yung mga nalulunod, nahihirapan, at ang nais lamang ay mabuhay kamukha namin sa piling ng kanilang inang bayan. Kita nyo, ganyan na nga ang ginawa sa'yo at sa pamilya mo. In-exile ka pa sa Hawaii. Pagkatapos sa huli, ang iniisip mo pa rin, sambayan ng Pilipino. Sabi nga ho niya, sana mahaba daw ang kanyang kamay para matulungan niya ang sambayan ng Pilipino na nahihirapan sa piling ng inang bayan, sa piling o dito sa ating bansa. Kita nyo mga kaistorya, yan ba ang masamang tao? Ang saklap kasi kung sino pa yung nagmalasakit at nagmahal sa mga Pilipino, kung sino pa yung may mataas na pangarap para sa bansang Pilipinas, yun pa ang pinasama. Nang dahil lang po sa mga personal, makasariling layunin. Alam niyo mga kaistorya, nung time na yon, sa mga huling taon ng dekada 80, bago mamaya pa ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., napakalubhana ng karamdaman niya noon. Malubhana po, pero ginawan pa nila ng kwento noon si dating First Lady Imelda Marcos. Ano yon? Asan yon? Ito po yon. Mrs. Marcos, the Philippine Consul General here in Hawaii, Tomas Badi Gomez, has called you vicious liars and accused you of exaggerating the real condition of President Marcos in order to gain political leverage in your bid to return to the Philippines just to escape U.S. justice. Why do you think he is so violently opposed to your return? Unang-una, poor Buddy is only the mouthpiece of the government in the Philippines, and he has to earn for a living. And as for exaggerations and lies, I think the 7 months of Ferdinand in the ICU and the many operations and the many testimonies of the doctors and everybody in the hospital, I think do know how gravely ill Ferdinand. We do not have to exaggerate. The truth is grave enough, is serious enough. We do not have to exaggerate nor tell lies. Ngayon, dito sinabi ni Ma'am Imelda Marcos, pinatunayan niya dito na 7 taon o 7 buwan na umano na nakakonfine sa ICU. Kapag sinabing ICU, talagang malubhana ang karamdaman ni Pangulong Marcos Sr. noon. 7 buwan na daw na nasa ICU ang Pangulong Marcos Sr. noon. Ang problema, itong mga kalaban nila sa politika, sinasabi noon na kapag nagsasalita si dating First Lady Imelda Marcos sa karamdaman ni dating Pangulong Marcos Sr., ini-exaggerate daw ni dating First Lady ang karamdaman ng Pangulong Marcos Sr. para daw magkaroon sila ng dahilan na makabalik dito sa Pilipinas. Kasi nga alam natin, mga kaistorya, na pinagbabawalan ng gobyerno ni Cory Aquino na makabalik sila dito sa Pilipinas para maharap nila yung mga iba't ibang kaso na inimbento ng administrasyon ni Cory Aquino. Kita nyo kung gaano pa nila pinasasama. Malala na nga ang karamdaman ni Pangulong Marcos Sr. pagkatapos gagawan pa nila ng masamang kwento ngayon ito si dating First Lady Imelda Marcos. Para lang mapapaniwala ang mga tao
Ang totoo, ang ginagamit nila noon mga kaistorya, mainstream media para mapasama ang Pangulong Marcos Sr., ang pamilyang Marcos noon. Ngayon, yung tungkol dito, mga kaistorya, kasi alam naman natin kung gaano karami yung sinampang kaso ni Cory Aquino sa mga Marcos. Sabi nga ni dating First Lady, nasa 901 cases. Imagine that, 901 cases. Out of 901 cases, meron ba isa man lang sa mga Marcos na naipakulong nila? Wala. Muli mga kaistorya, ito ang inyong lingkod. Ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan.